iyong kadakilaan sa aming buhay. Sa pamamagitan ng mga salita mo, Panginoon, na mahahayag sa gabi ito. At tunay nga, Panginoon, na Lord, sa gabi ito, Panginoon, ay maging pag-aaral sa amin ito, maging katuruan, maging rebuking, Lord God. At ipainao mo sa amin, Panginoon, kung ano ba talaga yung higit na mahalaga para sa iyo, Panginoon, O God. At salamat po, patuloy na dinadalangin namin ng Banal na Espiritu, ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan, ang siyang maging tagapagturo, Panginoon. Gamitin mo lang po ang inyong lingkod upang maging inyong bibig, inyong dila, Panginoon, upang magpahayag ng iyong mga salita. At sa iyo po ang lahat ng kapurihan, karangalan at kaluwalhatian po pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Diyos sa tagapagligtas. Amen. Okay, once again, salamat dahil doon sa privilege na binigay at nag-giveaway si Brother Edison na dapat siya talaga yung exhorter natin ng gabi. Sabi niya, kung gusto mo ituloy mo na si Jonah. Kasi nga, 2 chapter na lang naman para matapos na rin naman. Sabi ko, oh, sige, thank you. Sabi ko gano'n. Kasi talagang maganda itong istorya ni Jonah na kung tutuusin, kung dadalhin nyo ang mga anak nyo or kunyari may yung mga bata sa atin, sa kalimitan itinuturo to sa mga bata, sa Sunday school. Akala ko rin nung una na ang istorya ni Jonah, akala ko ay pang batang kwento. So nung aking napag-aralan, aking namuni-muni ng search ako, hindi pala. So pang-adult pala to at sa mga believer to na tinawag ng Panginoon na upang maglingkod, sumunod. So yun, last week, nandito naman tayong lahat last week, diba? So, wala? Wala siya? Wala ba siya? Ulitin? Hindi. Sige, para nung sa aking brother, na hindi nakarinig, na hindi nakaalam, nalaman natin na si Jonah ay isa sa mga propeta ng Panginoon na tinawag upang magpahayag ng salita ng Diyos doon sa lugar ng Ninive. So yung Ninive, ito yung Assyrian Empire na napakalaking bansa, na ito yung talagang kaaway ng mga Israel. Ito yung bansa na talagang maraming pinatay doon sa bansang Israel, at talagang doon nagtanim ng galit si Jonah. Talagang sobrang nagalit si Jonah dito sa mga Ninevites dahil nga pinagpapatay yung kanyang mga kamag-anak, yung mga mahal sa buhay, yung kanilang kampo, ganun, pinagpapatay. So, nung time na tinawag si Jonah para mag-preach sa Ninive, ay tumakas siya. So, alam naman natin yun, na imbis na pupunta siya ng Ninive, sumakay siya na doon sa pier ng Joppa, and then gusto niya pumunta sa Tarshish, doon sa may lugar ng Spain. Doon niya gusto tumakas. At nakita natin doon na nag-disobey talaga siya sa Panginoon. And then pagdating doon nung nakasakay siya ng barko, nakita naman natin doon na kumilos ang Panginoon sa buhay ni Jonah, at ganun din doon sa mga nakasakay sa barko. Nagpadala siya ang Panginoon ng malakas na hangin, malakas na alon, kumbaga nagkaroon ng bagyo, matinding bagyo doon sa laot habang nakasakay si Jonah. At dahil doon, yun nga, tinanong si Jonah nung pinaka-captain, dahil natutulog, magdasal ka, bakit ganyan, ano nangyari? So umamin naman si Jonah na siya yung may kasalanan ng lahat ng nangyari kasi sumuway nga siya sa Panginoon, and dahil nga siya yung may kasalanan, inutos niya na itapon na lang siya sa dagat, si Jonah, kasi gusto niya rin maligtas yung mga nakasakay doon. Siyempre, nandun pa rin talaga yung kabutihan sa puso ni Jonah na alam niya siya may kasalanan, ako na lang yung magpusa. So sabi niya, itapon niya ako sa dagat para mawala na itong bagyo na to at kayo ay maligtas. So although ayaw man gawin iyon ng mga ng mga tao sa barko, pero nag-pray sila na itatapon namin to, pero wala kaming pananagutan dito, ikaw yung Diyos mo ang bahala sa iyo. So nung tinapon nga si Jonah sa dagat, nagulat sila dahil biglang kumalma yung alon, nawala yung hangin, at dahil doon, yung mga unbeliever na nandoon sa barkong yun, naging believer that time kasi namangha sila sa kapangyarihan ng Diyos ni Jonah. And then, nalaman din natin na nung inihagi si Jonah, nung nagpadala ang Panginoon ng matinding bagyo, matinding hangin,
na inutusan niya itong isdang ito na lunukin si Jonah at kumbaga parang masave. Doon nga si Jonah, nung time na yun ay 3 araw at 3 gabi siya sa loob ng isda at wala siyang ginawa kundi nag-pray. Doon niya palang na-realize talaga na pwede siyang tumakbo, pwede siyang tumakas pero hindi siya makakapagtago sa Panginoon. At na-realize niya na that time wala siyang ibang pwedeng gawin kundi mag-pray sa Panginoon, mag-repent sa kanyang nagawang kasalanan. And then on verse, ako sa English, makita natin doon sa last verse ng chapter 2 verse 10, sabi ng Lord, and the Lord commanded the fish, and it vomit Jonah onto the dry land. So, no, after ng 3 days and 3 nights ng pagpipray ni Jonah, at nakita ng Diyos na talagang itong anak ko to ay nag-repent na, inutusan ng Panginoon yung isda na, sige, iluwa mo si Jonah, ibuga mo na ulit doon sa lugar na kung saan talaga ay utusan ko siya. So, okay. Mag-i-start na ulit tayo. So, open your Bible on the book of Jonah. Chapter 3 na po tayo. Ay yung pinakal natin na last week, chapter 1 and chapter 2. So, ngayon, itutuloy natin itong kwento ni Jonah, chapter 3 and chapter 4. At makikita natin na talagang very interesting, very intriguing ang kwento ng buhay niya. And then, so, on chapter 3, sabi po dito, then the word of the Lord, sabi, okay. Then the word of the Lord came to Jonah a second time. So, bago tayo dumako dyan, ito yung may tanong ako, sabi dito, can one obey God and still not please Him? Pwede bang sumunod ang isang tao sa Panginoon, pero still, hindi niya ito nabibigyan ng kaluguran? Hindi niya na-please ang Lord? Pwede ba yun? Pero sumunod siya sa Panginoon. Pwede. Sinong pwede? Taas ang kamay. Can one obey God? Yung tanong ko, can one obey God and still not please Him? Pwede ba yun? Na yung isang tao ay susunod sa Panginoon pero hindi niya na-please ang Lord? Pwede. Sinong sinabi pwede? Sinong hindi pwede? Okay, sige. Huwag nang sagutin. Mamaya natin malaman yung sagot sa tanong na yan. At makukuha natin yan. Diba? Yes, okay. So, yun nga. Okay. Mamaya malalaman natin yung sagot dyan. Oo, pwede kong sumunod ang isang tao sa Panginoon pero hindi niya rin na-please ang Panginoon. Diba? Okay. Tingnan natin. Malalaman natin ang sagot sa dito. So, yun. Sa Jonah chapter 3 verse 1 and 2, then the word of the Lord came to Jonah a second time. Sabi niya, go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. So, nung tinawag ulit, nung nagsalita ulit ang Panginoon sa buhay ni Jonah, mula nung inuluwa siya ng isda doon sa pangpang, hindi natin alam, hindi ko alam, wala namang isinulat dito kung nakailang weeks ang lumipas, kung ilang days ang lumipas. So, wala tayong alam kung ilang araw ang lumipas bago muli na nagsalita ang Panginoon sa buhay ni Jonah. And doon, makikita natin yung pinaka-bold na word doon, sabi doon, a second time. So, maaano natin doon na sa pangalawang pagkakataon ay binigyan ng chance si Jonah. Siguro kung minsan maiisip natin, akala ni Jonah ay kumbaga after niyang iluwa ng isda o nakapahinga na siya, naka-recover na siya, siguro akala ni Jonah, tapos na yung mission. Tapos na yung assignment, siguro hindi na ako hindi na ako utusan ng Panginoon. Ligtas na ako. Wala na akong dito, wala na akong gagawin dito sa ng Nineveh. Pero nagulat si Jonah dahil yung akala niya, yung failure niya ay hindi niya kumbaga
na-failure nga siya, di ba, dahil tumakas siya. So akala niya hindi na maaayos yun. Kaya ang sabi ng Lord, then the word of the Lord came to Jonah a second time. So, nung nakita ko, nung nabasa ko nga ito, parang nalong sa isip ko na, Lord, kahit ako, I'm also a product of a second chance. Kumbaga, once na-failure din ako, once nagkamali din ako, bumagsak din ako, pero binigyan mo ulit ako ng second chance. Amen. Maybe sa atin din, siguro minsan din tayo ay bumagsak, umano sa Panginoon, pero maaaring product din tayo ng second chance ng Lord. Amen? So, ganun yung nangyari kay Jonah. Nakakala niya nga ay wala na, hindi na siya uutusan ng Panginoon dahil lumipas na. So, hindi niya akalain, meron pa pala. Kumbaga, siguro ang ng Panginoon, Jonah, akala mo, failure ka na, akala mo tapos na yun, pero bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ganun kabuti ang Diyos sa buhay natin, na kahit magkamali tayo, at nakita naman ng Lord yung ginawa nating pagre-repent, talagang nagbibigay siya ng second chances. Amen? Ganun ka-merciful, ka-gracious ang ating Panginoon. And then, so, sabi, go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. So, pagdating sa Jonah chapter 3, verse 3, sabi doon, Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Sabi ko, nakita ko to, sabi ko, ay, mabuti naman. Sabi ko, magaling. At dahil sa pangalawang pagkakataon, sumunod na si Jonah doon sa utos ng Panginoon. Maybe Jonah learned his lesson doon sa nangyari sa kanya sa una. Dahil nung una, alam naman natin, sinabi ng Panginoon, Jonah, pumunta ka sa Nineveh. So, hindi naman siya nag-obey, di ba? Tumakas siya. At nakaranas siya ng maraming consequences sa buhay niya. So, siguro, yun, natuto na si Jonah doon sa lesson na nangyari sa kanya dahil natakot na siya. Kaya pagdating doon, pagkasabi ulit ng Lord na, Jonah, punta ka ulit sa Nineveh, proclaim mo yung message mo, ito yung minuutos ko. So, sumunod naman si Jonah. He obeyed the Lord. And sabi ko, now Nineveh was a very large city. It took 3 days to go to it. Bago sinabi talagang malaking city itong Nineveh. 3 araw ang gugugulin mo para malibot mo itong kabuuan ng Nineveh. And Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming 40 more days, and Nineveh will be overthrown. Sabi niya, habang umiikot siya doon, andun nag-preach siya na, Nineveh, magbalik kayong loob sa Panginoon, kayo ay humingi ng tawad, pagsisihan yung inyong kasalanan, dahil kung hindi, ay gugunawin. Kumbaga, paparusahan sila ng Panginoon. Yun ang preaching niya. So, napakaganda at dahil ilan sa atin yung mga nagnais na mag-proclaim ng gospel ng Lord. So, nakakatuwa dahil nakikita ko naman na bawat isa sa atin, nandun yung puso na mag-share ng gospel. Amen? So, on verse 5, sabi doon, the Ninevites believed God. A fast was proclaimed, and all of them, from the greatest to the least, put on the sackcloth. So talagang nag-repent sila at natakot sila talaga doon sa nangyari, doon sa inano ni Jonah na sa ibang mga kapaliwanagan. Sabi ko nga, napaka-powerful naman nung pag-share ni Jonah ng gospel. Dahil sinabi niya lang na ganito, mag-repent kayo dahil kung hindi ay bugunawin itong lugar niyo, itong syudad niyo. Sabi ko, ang galing dahil talagang nagsisunod lahat ng mga tao sa sabi ko, ano kaya yung ibang mga sinabi ni Jonah na kumbaga nagbigay patunay, na naniwala itong mga taong to, na itong Panginoon na sinasabi niya, ibugunawin sila. So meron akong nabasa na ang sabi doon, anong daw time na iniluwa si Jonah ng isda, kumbaga, doon siya inilagay sa
sa pangpang, maaaring may nakakita sa kanyang mga ibang tao. Yung mga tiga-Ninevites na mga doon, mangingisda, ay maaaring nakita siya. So yun yung mga nagpupuk sa kanyang lagaan. At nung time daw na yun, nakita, kumbaga nung nagkwento si Jonah na ako ay, syempre, magugulat yung mga tao, ano nangyari sa'yo, saan ka nanggaling? Maaaring pinento niya yung testimony niya na nanggaling siya sa loob ng isda. At napatunayan iyon ng mga tao doon dahil may nakitang mga sa katawan niya. Yung kumbaga yung mga acid doon sa loob ng isda. At, good evening po. At ito daw mga tao ito, ang sinasamba nila doon sa Ninevites, yung yung gods of Dagon. Yung Dagon na Dagon. Dagon sa English, Dagon sa Tagalog siguro. Yung tawag doon sa kanilang Diyos-Diyosan. Sa kanilang Diyos-Diyosan. Ang itsura ng Dagon na yun, Dagon, kalahati tao, kalahati isda. Sirena. Oo, gano'n ang style. Nung sinerge ko nga yun, ano ba ang tsura nitong Dagon na to? Yung kanilang gods na si Dagon. Sabi ko, kaya siguro baka maaaring, kaya sabi ng author, or ng iba pastor, nang sa theology, na maaari daw naniwala itong mga tao sa testimony ni Jonah dahil nga, isda yung kalahati ng katawan ng nila, Diyos-Diyosan. So, yun nga. So, yung mga Ninevites ay talagang naniwala doon sa sinabi ni Jonah. At nagsuot sila ng sako. So, yun yung form ng nila, pagre-repent. Kapag sila ay nag-grieve, kapag sila ay nagre-repent, nagsusuot sila ng sako para katunayan na yung repentance nila. So, hindi ko mabasa pala. So, pagdating doon sa chapter 6 to 9, mababasa nyo dyan na hindi lang yung mga tao doon sa mga ultimo yung pinakahari ng Ninive, talagang dineclare niya na lahat kayo magsisi. Lahat kayo ay mag-repent. Yun nga, so nagsisi sila, nagsuot sila ng ganyang sako at hindi sila kumain. Ultimong mga hayop, walang kain-kain, talagang full fasting yung nangyari nung time na ito. At yun nga, makikita natin yung nangyari na itong mga Ninevites ay na-save dahil sa pagre-repent nila. Mababasa nyo yung katunayan doon parang ito yung katunayan sa sinabi dito sa 2 Chronicles 7:14, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from the wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land." Ito yung katunayan, yung sinabi dito, katunayan ng nangyari sa Ninive. Dahil nung time na nag-repent sila, pinatawad sila ng Panginoon na yung sinabi ng Panginoon kay Jonah na gugunawin ko yung lugar nila ay hindi natuloy. Kasi nga, nakita natin na talagang mahabagi ng ating Panginoon at totoo siya sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. At makikita natin na kung paano kung hindi nag-obey si Jonah, di ba? Maaaring hindi masisave itong mga Ninevites. At tunay nga na nung katulad ng sinabi ko nung una, na kapag tayo nag-disobey sa Lord, sumusunod nun, consequences ang nangyayari sa atin. At hindi lang tayo yung nakakaranas ng consequences, maging mga mahal natin sa buhay at pamilya natin ay nadadamay. But once we obey God, we become blessings to many people. Amen? Katulad na nangyari kay Jonah, doon sa pag-obey niya sa Lord, naging blessing siya sa buong Ninive. Dahil sa kanya, dahil sa pag-preach niya, na-save itong mga taong to. Katulad ni Abraham, dahil sa pagsunod niya, naging blessing siya sa maraming nations. Amen? So, sana ganun din tayo, lagi natin isipin yun na kapag talaga tayo nag-obey sa Lord, maraming tao ang mabibless sa atin. Hindi lang tayo yung bibless ng Lord, kundi sabi nga, mag-overflow yun. Bawat makadaupang palad natin, talagang mabibless sa ating buhay. Amen? So,
istorya. Papasok tayo sa chapter 4. Ito na yung okay. Okay, ito yung chapter 3 na yun nga, sabi, nung nakita ng Panginoon na yung kanilang pagre-repent at nagkaroon siya ng compassion at pinatawad niya yung mga tao. Si Jonah, chapter 4, verse 1 tayo. Ito yung chapter na talagang nandun na ito yung struggle na naman ni Jonah. Na sabi ko nga sa inyo, nung nakaraan, ang struggle natin sa buhay, hindi yung hindi yung malaman lang natin yung kalooban ng Panginoon, hindi pati yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Nag-i-struggle tayo. Na itong chapter 4, ito yung part na halimbawa nanood ka ng movie, na pagdating ng ending ay hindi mo alam kung ano nangyari. Pwede ba yun? Yung parang hinang ka. Naranasan nyo na yun? May open ending, yung istorya. Parang Na, may parang may susunod. May susunod pa. Oo. May sasagutin pa sa Oo, susunod. kasi yung kung titingnan nyo yung chapter 4, verse 11, yun yung ang pinakalas dito, should I not be concerned about the great city? Tapos, yun yung tanong ng Panginoon. Walang ending, hindi mo malaman kung ano yung nangyari na ginawa na kasunod ni Jonah. So dito, okay, diretso tayo. Sabi, this change of plans greatly upset to Jonah become very angry. Okay, dito, but Jonah was greatly displeased. Sa ibang translation sa NLT, New Living Translation. Okay, kayo. Kala mo New Life Translation. Kasi ibang iba sa King James wala siyang Kumbaga, kumuha ko ng mga ibang version na parang mas mababaw at mas maiintindihan ng buti natin. Sa New International Version, sa NIV, sabi dito, but Jonah was greatly displeased and become angry. Nakakagulat. Talagang ibang klase si Jonah. Kasi nga, nung nag-preach siya doon sa Ninive, ang expect niya ay hindi magre-repent. At kumbaga yung puso niya, hindi magre-repent itong mga to. Kasi ang gusto niya talaga, mawasak. Mawasak, magbunaw ng Panginoon yung Ninive. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, maaari bang sumunod ang isang tao pero hindi niya natin-please ang Lord? Ito yun. Kasi nga, sumunod siya sa Panginoon pero yung puso niya, hindi yun yung gusto niyang mangyari. Oo. Hindi yun yung gusto mangyari. Imbis na magsaya siya, imbis na makipag-rejoice siya sa mga tao dahil ito nag-preach ako, katulad nila pastor, halimbawa, nila Pastor Cho, once na nag-preach siya, kunyari, merong isang tao na hindi saved, at nag-preach siya, kinausap, tapos nag-repent, tumanggap sa Panginoon. Di ba masayang-masaya sila, pastor? Masayang-masaya yung mga miyembro. Si Brother Edison, nag-share siya, nag-preach siya sa kanilang pamilya. At merong mga pamilya niya na hindi mo matanda na talagang nag-bless at tumanggap sa Panginoon. Masaya. Pero si Jonah kakaiba. Galit. Saan ganon? He was greatly, hindi lang galit, sobrang galit. Galit na galit talaga. Galit siya sa Panginoon dahil hindi tinuloy ng Panginoon yung kanyang sinabi na bubunawin niya yung ng Ninive. So, ang sabi doon ang sabi sa Luke 15, verse 7 at saka verse 10, ang sabi sa Bible, sabi ni Jesus, in the same way, there is a joy in the presence of God angels when even one sinner repent. One sinner lang na mag-repent, nagsasaya ang kalangitan, ang buong mga anghel sa langit, nagre-rejoice. Ito buong Ninive itong nag-repent. Di ba dapat si Jonah makikipagsaya? Dapat si Jonah, magpuri tayo, pero hindi. Galit na galit siya sa Panginoon dahil pinatawad ng Lord. Kaya nga
do this, Lord? Sabi niya. Di ba sinabi ko na sa iyo, nung nandun pa ako sa bahay, na ito talaga ang mangyayari, ito ang gagawin mo. So, ito yung revelation na nangyari. Doon sa chapter 1 and chapter 2, meron palang pag-uusap ang Panginoon bago tumakas si Jonah papuntang Tarshish. Sabi niya, that is why I ran away to Tarshish. Sabi niya gano'n. I knew that you are merciful and compassionate, God, slow to get angry and filled with unfailing love. You are eager to turn back from destroying your people. Nagkaroon pala ng conversation si Jonah at saka ang Panginoon nung nasa bahay siya. Kaya sinabi niya na alam ko, Panginoon, mahabagin ka. Alam ko, Panginoon, punong-puno ka ng pagmamahal sa tao mo. Na kung pinapautos mo sa akin na hindi mangyayari to, ibang gagawin mo. Kaya nung pala, kaya nung sinabi kay Jonah na pumunta ka ng Nineveh, hindi siya sumunod. Kaya sabi niya, tumakas ako eh. Nagkaroon sa etong na to, hindi sinabi to sa chapter 1 and chapter 2. So dito, yung author ng inireveal sa atin na nagkaroon pala sila ng conversation ng Panginoon. Nakuha niyo po? Okay. Sabi niya, sa verse 3, just kill me now, Lord. I'd rather be dead than alive if what I predicted will not happen. Sabi niya, patayin mo na lang ako. Si Sandan lang, talagang matindi. Sabi niya, patayin mo na lang ako. Kung yung palang gusto kong mangyari na dapat sana yun ang gagawin mo, hindi mo susundin. Sabi niya naman ni Jonah. So makikita natin yung problema ni Jonah sa Panginoon, hindi yung pagiging ni Lord, hindi yung pagiging sok ng Panginoon. Naging problema para kay Jonah yung pagiging gracious ng Panginoon. Naging problema para kay Jonah yung pagiging compassionate ng Panginoon. Dahil ayaw niya ng ganun si Lord. Dahil gusto niya nga na etong mga Nineveh ay bunawin at parusahan ng Panginoon. Na makikita natin talaga selfish si Jonah, na ang gusto lang ni Jonah sa sarili niya ay para doon sa kapakanan ng kanyang bayan Israel. Amen? Doon makikita natin, he just concerned with his people, na kumisan, tayo rin naman, tayong mga Kristiyano, ganun din, kumisan, selfish tayo, na lalo na kung may kaaway tayo, kumisan. Diba, minsan pinapanalangin natin, sinasabihan natin na bahala sa Panginoon na parusahan ka ng Diyos, bigyan ka ng ganitong problema or marami tayong mga bagay na minsan kapag galit tayo sa tao o may kinagagalitan tayo na sinasabi natin ay parusahan siya ng Diyos. Pero kapag hindi natin alam na kapag yung tao yun nag-repent, makikita natin pinagpala pa ng Lord, nagagalit tayo. Kaya minsan ganoon din tayo, selfish din tayong mga tao. So, okay. So, makikita natin doon sa buhay ni Jonah. So, Jonah was worse obedient than was obedient. Mas naging worse siya nang sumunod siya sa Panginoon. Kasi mabuti pa nang tumakas siya. Nung siya tumakas, nakita ng Lord na talaga, pinakita niya na hindi totoo siya sa sarili niya. Amen? Na pinakita niya na, ito ako, galit ako, ayoko sumunod sa iyo. Pero nung time naman na sumunod siya, mas lalo nakita ng Panginoon yung puso niya na hindi maganda para sa Panginoon. Kaya yung tanong ko kanina, it is possible to obey the Lord, but still, we didn't please Him. Na minsan, sometimes talagang nag-o-obey lang tayo sa Panginoon. Minsan kasi, ito yung required. Diba? Pero ang totoo, wala yung puso. Wala yung puso doon sa pagsunod natin sa Panginoon. Minsan, sa ating mga employer, okay? Minsan sumusunod lang tayo sa mga employer natin. Kasi nga, bayaran tayo. Kasi sinusweldohan tayo. At minsan, kapag may iniutos sa atin, ayaw nating sumunod, tutuusin. Minsan sumusunod tayo dahil bayad tayo, pero masama yung loob natin. Ang puso natin galit. Amen. Pero siguro maaari sabihin natin,
sige, susunod ako. Pero kung meron akong choice, hindi ako susunod. Ganun tayo minsan sa mga amo natin. So, ganun din sa Lord. Baka minsan, kaya tayo sumusunod. Kasi nga, required sa atin. Or baka minsan, meron tayong posisyon. Baka meron lang tayong posisyon na inaatang. At dahil na-elect ka lang para sa posisyon ito, pero kung may choice ka, aaral ka talaga. Diba? So sana huwag maging ganon yung ating puso. Huwag natin gayahin si Jonah. So dapat lagi natin i-confess. Magpasiyasa tayo sa Panginoon kung ano yung laman ng ating puso. Amen. Amen. Okay. On Jonah chapter 4, verse 4, nung nagalit siya, sabi doon, sabi niya, di ba sa chapter 3, Now, O Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live. Jonah went out, nag-walk out. Nag-walk out si Jonah. Sabi niya, Jonah went out and sat down at a place east to the city. Yan, mababasa natin dyan. There he made himself a shelter. Minsan ganun tayo, no? Kapag nagagalit, nag-walk out na lang minsan. Mas maganda yung So, walang pinagkaiba talaga minsan si Jonah sa ating God. Kaya makaka-relate tayo sa buhay niya. Dahil yung buhay ni Jonah ay tayo talaga na tao na kapag minsan nagagalit, para lang huwag makagawa ng kung anong mga bagay. Walk out! Palamig muna ako. Namalabas muna ako. So, ganun nangyari kay Jonah. Yung sobrang galit na. Magkakatawanan, parang may naiisip tayo. So, okay. There, he made himself a shelter, sat in a shade, and wait to see what would happen to the city. Nag-walk out, tapos tumambay pa doon sa isang lugar. Talagang nag-aantay pa siya kung anong mangyayari doon sa city na parang asa pa talaga nagugunawin. Ang kulit ni Jonah. Tapos sabi, then the Lord God, nag-provide na naman ng Panginoon. Then the Lord God provided a vine and made it grow up over Jonah to give shade for his head to ease his discomfort. And Jonah was very happy about the vine. May pinatubo ang Panginoon na vine. So yung vine na yun, siyempre yung init, yung niya, tumakip. But dito magtuwa naman po talaga si Jonah. Lang siya talaga, selfish siya. Gusto niya lang yung self-centered. Na gusto niya lang yung basta magbe-benefit siya, okay siya doon. Nung binigyan ng Panginoon, si Jonah ng vine, and then on verse 8, sabi dito, when the sun rose, God provided a scorching east wind, and the sun blazed on Jonah said, so that the group, and he wanted to die and said, lumakas tayo. Verse 1 tayo. Verse 7, but at the dawn, the next day, God provided a worm. So nag-provide ang Lord ng vine, and then nag-provide din ang Lord ng worm, ng uod. So tumubo yung halaman, and then the next day, nilagyan ang uod ng Panginoon. May gusto siya kasi talagang kay Jonah, leksyon, may ituro. So, inano niya. So, yung vine na yun, namatay. Oo. E di nung namatay yung nagalit na naman. Kaya ito yung verse 8. When the sun rose, God provided a scorching east wind. Sorry, namatay yung vine. At nawala na yung tumatakip na naman sa kanyang mukha. Nagpadala ngayon ulit ng hangin. At yung parang maano siguro yung hangin na to, hindi maganda sa kanyang pakiramdam. And the sun blazed, tumirik yung araw. Sabi niya, when Jonah said, so that he grew faint, sobrang napagod siya. Nagtupay-pay siya kasi yung init, yung hangin na umano sa kanya. Ayan, gusto na namang mamatay. Sabi, he wanted to die. And said, it would be better for me to die than to live. Ito yan, gusto na namang magpakamatay ni Jonah. Sabi ko nga, napakabait talaga ng Panginoon. Dahil kung ang Panginoon hindi slow to anger, malapag
Pero salamat sa Panginoon, sa Panginoon. Dahil may puso siya na mahabagin, may puso siya na maunawain ang Panginoon. Sabi ng Lord sa kanya, "But God said to Jonah," sabi niya, "Is it right for you to be angry about the plan?" Sabi niya, kasi sinabi niya rin to sa verse 4, kung makikita nyo, nung nagalit si Jonah dahil nga hindi inano yung Nineveh, hindi winasa, diba nag-walk out siya. Sabi ng Panginoon doon sa verse 4, "But the Lord replied, have you any right to be angry?" May karapatan ka ba, Jonah, na magalit? Tinanong sa kanya yon. So, eto na naman, pinadalan mo ng barn, tapos nawala yung barn, nagalit si Jonah. Sabi niya na naman, ang tanong na naman ng Lord, but God said to Jonah, inulit niya yung tanong, "Is it right for you to be angry about the plan?" And this time, sumagot si Jonah. Sabi ni Jonah, "It is," he said. "I am so angry and I wish I were dead." Matayin talaga. Galit talaga si Jonah. Sabi niya, gusto kong nagagalit ako. Sabi niya ganon. At gusto ko nang mamatay dahil sa sobrang galit ko doon sa ginawa nga ng Panginoon. Makikita natin dito na talagang si Jonah, ang concern niya lang yung para doon sa sarili niya at para doon sa lugar ng mga Nineveh. Wala talaga siyang puso para sa ibang lugar. At yun yung nais iayos ng Panginoon. Yun yung nais ipunto ng Panginoon sa buhay ni Jonah. Although mahalaga yung gusto niyang sumunod si Jonah, pero may nais siyang ayusin sa puso ni Jonah. Kaya pala lagi ang bigay ng Panginoon ng mga example, katulad na ng ban. Sabi rin ng Panginoon, bakit ka magagalit? Diba? Sabi ng Lord, you are concerned about a vine that you did not plant, sabi niya, or take care of, a vine that grew up in one night and died the next day. In the city of Nineveh, there are more than 120,000 people who cannot tell right from wrong, and many cattle are also there. Do you think I should be concerned about that big city? So, ito na yung last verse na inano ko sa inyo, na pinapakita ng Panginoon dito, na si Jonah, ang ugali ni Jonah ay self-centered, ang ugali ni Jonah ay selfish, at ganun tayo kung minsan. Minsan selfish din tayo na kung tutusin, kung maririnig natin yung mga prayers natin sa Panginoon, 90% ng prayer natin ay puro pang sarili na lang natin. Minsan hindi natin iniisip yung mga bagay sa ating paligid. Hindi natin iniisip yung bansa natin, kung anong nangyayari. Minsan hindi natin ito nagpapag-pray. Or yung bansa ng ibang lugar. Minsan puro pang sarili lang natin at yung mahal lang natin sa buhay ang pinag-pray lang natin. At sometimes, we make tampo pa sa Panginoon kapag hindi na nasusunod ng Panginoon. Minsan may pinag-pray tayo, Lord, sana tong buwan na to, pag sahod ko, mabili ko itong iPhone na to, ganyan. Minsan makabili ako ng Samsung na Galaxy na cellphone. At minsan kapag, minsan hindi lang naibigay, hindi lang nasunod yung minsan nagtatampo na tayo. At dito pinapakita ng Panginoon na siya ay Diyos ng buong mundo. Na problema niya, concern niya ang buong mundo, buong universe. Samantalang tayo, ang iniisip lang natin yung pangsarili lang natin. Ang iniisip lang natin yung para sa kung ano yung pakapakinabangan natin. Pero siya, iniisip niya yung buong tao sa mundong ito. Marami siyang gustong gawin. Pero minsan, tayo naman, kung ano-ano lang yung ating iniisip, ang sarili lamang. So, bigyan naman natin ng benefits si Jonah. Dahil ang naririnig natin sa kanya ay puro hindi magagandang pag-uugali. So, para naman maging fair kay Jonah, maaaring kaya nga niya nangyari o nagawa yung magkaroon siya ng ganong ugali. Dahil nga, kahit siguro ikaw yun nasa posisyon ni Jonah bilang tao, yung pagpapatayin yung mga mahal mo sa buhay,
ma-rape yung mga kababaihan doon sa lugar nyo. Diba? Pagpapatayin yung mga batang paslit na walang alam, ang maaari din na magkaroon tayo ng galit sa ating puso. At halimbawa, may mamasakar sa doon sa pamilya mo, maaari sabihin mo rin sa Panginoon na yung mga taong pumatay sa pamilya mo ay talagang gusto mo rin paghigantahin ng Panginoon. Maaari sasabihin mo rin sa Panginoon, Lord, ikaw nang bumante, gusto ko patayin mo rin itong mga ito, pahirapan mo rin ito. So, di ba? Minsan nangyayari yun. So, siguro ganun yung nangyari kay Jonah para maging fair tayo sa kanyang buhay. At bilang tao yun nga, nagalit siya, pero hindi yun yung nais ng Panginoon sa puso ni Jonah. Hindi yun ang nais ng Panginoon sa buhay niya. So, ano yung lesson dito na natin makukuha? Do you think obedience is the main lesson in the story of Jonah? Obedience ba yung gusto? Obedience ba yung pinaka-pinupunto ng Lord? Diba sabi ko nga kanina doon sa verse ko, sa 1 Samuel, chapter 15, verse 22, na sinasabi ng Bible, it is better to obey than to sacrifice. Although, tama yun na sinasabi na mas maganda yung sumunod ka sa Panginoon kaysa magbigay ka ng hain, dahil tunay nga naman na kahit na anong i-offer mo dyan, pero hindi ka sumusunod sa kalooban ng Panginoon, hindi niya gusto yun. Kahit pa ibigay mo yung 10%, 20% ng tithes mo, kung hindi ka sumusunod sa kanyang will, so baliwala yung lahat ng ino-offer mo sa Panginoon. Pero sabi dito sa aral sa buhay ni Jonah, do you think obedience is the best meaning lesson in the story of Jonah? Is God only or mostly interested in our obedience? Yun ba yung pinaka-interesado? Yun ba interesado ang Panginoon sa obedience? Dito sa buhay niya. Diba? Hindi yun yung pinaka-main lesson. Makikita natin na ang mapapatunayan natin dito ay maaaring gusto ng Panginoon na mag-obey ka sa Kanya. Pero ano yung pinaka-motibo ng puso mo? So yun yung pinapakita dito ng Lord. Hindi lang yung basta nag-o-obey tayo at minsan maaaring nag-o-obey kasi tayo minsan kasi nga baka required lang. Diba? Minsan nag-o-obey tayo dahil lang may blessings na kapalit. Diba? Minsan nag-o-obey lang tayo. Minsan nga sabi nga natin we give tithes dahil nga merong 100-folds na ibabalik. Merong ibabalik ang Panginoon. Yun yung lagi natin iniisip, kaya tayo minsan nag-o-obey. Pero paano kung walang blessing na ibibigay na kapalit? Paano kung walang 100-folds na ibabalik? Mag-o-obey pa kaya? So yun yung aral na gusto. What do you think is God most interested in? So, yun yung last, so sa conclusion, hindi lang yung pag-obedience, hindi lang yung obedience ang nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. God mostly concerned with what our hearts are fixed on. Kung ano yung issue ng puso natin. Na sana sa gabi ito na natapos natin yung buhay ni Jonah, marami tayong natutulong aral sa kanya. Una ay don't be like Jonah, na huwag natin gayahin yung mga bad character ni Jonah. Yun yung selfish, self-centered, suicidal, unfaithful, diba? Stubborn. Yun yung mga karakter ni Jonah. At isa pang nais ng Panginoon ay nais ng Panginoon na lahat tayo, nag-o-obey tayo dahil yun yung gusto natin gawin. Dahil mahal natin yung Panginoon. Hindi dahil sa napipilitan lang tayo, hindi dahil sa may blessings lang tayong matatanggap. Minsan kasi tayo, pag wala ng benefits na matatanggap, ayaw na eh. Minsan nga, kung wala ka nang mahihitang minsan sa church, hindi ka na-attend eh. Minsan, or baka sumusunod ka lang minsan, nagpapatuloy ka lang dito dahil baka may utang na loob ka. Diba? So, sana makita yun ng Panginoon sa gabi nito na hindi ka lang nag-obey dahil sa mga ganitong dahilan. Amen. Sana sa gabi nito makita ng Lord na mahal mo siya. Amen. Huwag makita ng Panginoon sa puso natin na
na nandito lang tayo sa gabi nito kasi no choice tayo. Nag-obey tayo, nandito tayo kasi no choice. So sana huwag pong mangyari yun. Ang gusto talaga ng Panginoon, sumusunod tayo, nag-obey tayo dahil mahal natin siya. Amen. Kaya yun yung ng puso natin. Nakakatuwa dahil alam ko magiging related to sa topic ni Pastor Cho bukas. Ang topic niya kasi ay about sa revelation, doon sa first love mo sa Panginoon. Maybe makaka-relate tayo sa topic niya bukas at itong kwento na to. At sana po may natutunan tayo. At paggulay-gulayan natin yung mga narinig natin ngayong gabi. Na hindi lang pagsunod ang mahalaga sa Panginoon. Hindi yung puso natin. Sa lahat ng ating gagawin, laging nandoon yung pagmamahal natin. Amen. So, purihin ang Panginoon. Let us pray. Father, once again, thank you, Panginoon. Father, once again, thank you na hindi, Panginoon, pinaalalahanan mo kami kung ano ba talaga yung nais mo, Panginoon. Yes, Yung nais mo para sa inyong mga nabuhay. Lord, salamat dahil minsan pa i-reveal mo sa amin yung nais mong mangyari, Panginoon, na although alam namin, Panginoon, na nasisiyahan ka, Lord, na kapag sinusunod ka namin. Pero sana, Panginoon, mas masiyahan ka kung ano yung laman ng aming puso, Panginoon. At tulungan mo po nga kami, Panginoon, na sa lahat ng aming gagawin, Lord, lahat ng aming sasabihin, Panginoon, ay dahil sa pagmamahal namin sa iyo, hindi dahil sa napipilitan kami, hindi dahil sa Panginoon may inaatang sa aming responsibilidad, hindi dahil, Panginoon, dahil sa may posisyon kami, O God. Nawa, Panginoon, gagawin namin ito dahil mahal ka na